Hello bayan, magandang hapon po, no? Magandang hapon, ang petsa ay 28, taon kasalukuyan, no? January 28, no? At Miyerkules na Miyerkules. Baklaran Day. Opo, magandang hapon pong muli sa inyo, no? Sa lahat po ng taga-subaybay ng Kuya Ed. Pasensya na po kayo at na-backdown po yung ating live nung nakaraan dahil nga in a certain topic that concerned regarding Charlie India Alpha. Opo, at alam nyo naman, nagiging sensitibo at nagiging nana ang United States of Goddamn America when concerned po sa Greenland yung atin pong tatalakayin. At they wanted only na ang Pilipino ay walang alam sa detalye at impormasyon. Hindi po nila bayan nakikita at nalalaman na ang Pilipino are not stupid. You're just overestimated it kasi your ball is yellow. Well, on the contrary, sa mga concern pa natin ay wala naman tayong ibang pinapalo up na concern dahil alam naman natin po na ang suporta at simpatya ng sandatahan ay hindi na po buo. At kanila po itong nararamdaman, definitely. Dahil nga sa mga sitwasyon po na kakaiba. Thank you po, thank you. Tap-tap lamang po tayo para walang rason na i-turn down uli yung ating live. Thank you po, maraming salamat po. Isa pong pagbati sa lahat po ng mga markadong guardian. Wag na pong maghangad yung mga guardian-guardianan lang at sila pa ang mga mayayabang sa ere na wala namang pinagmulan kundi kay kapitan, kagawad at konsehal lang. At binabati ko po yung yung accomplishment ng tawag nito Karancho, belong and member ng Force Multiplier, no? Sa nakikita natin kahit sa dinami-dami ng Force Multiplier kung ang sistema at ang nagpapatupad nito o kumikilala at tumatanggap sa sistemang ito ay corrupt din, wala din mangyayari. Ay sir, thank you. Impal po. Sir, thank you sa gift mo. Thank you. At moral po yan, no, sa mga content creator na tulad ko. Maraming salamat po. At yung accomplishment po ng aking pong maya-maya na po natin banatan kasi baka mamaya, alam niya, take down na naman tayo. Alam niyo si Kuya Ed, pag nauumpisan alab na alab ang damdamin. Opo, at congratulations sa ating pong mga kasangga at kapanalig na miyembro ng Karancho. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Opo. At binabati po din natin yung mga kapatid natin sa fraternal. Sana magkaisa tayo sa disposisyon at rekomendasyon, no, na atin pong hindi sang-ayunan, no, ang pagiging miyembro nitong animal na to na si Torre sa Mandaluyong Unified Eagle Club. At nalaman ko, no, na yan ay bunga ng mga kolorominista.
Kasi hindi po legitimately hindi po nakarehistro sa national. So defying again. No, ang agila po ay agila, hindi po kami uwak at buitre. Maraming salamat po sa oras at panahon ninyo, no? At siya nga pala, no? Ingat po kayo, ha? Ingat. Kasi yung virus na anong tawag mo? Ha? Mika? Nipah virus, stage 3 ay alam po natin na yan po ay mga pakulo lamang ng alinsabay ng World Health para magawa na naman nila ang lockdown at indeksyonan ang bawat involved ng chips. At yes, sa lahat po ng tumatangkilik, nananawagan po ang Kuya Ed na just to, follow and subscribe, no? May account. Dalawa po yung account na yan. Opo, isa pong Kuya Ed TV at isa pong Kuya Ed TV.ph. Maging ganun din po sa sa account ko po sa YouTube, no? Kuya Ed TV channel at Kuya Ed TV.ph. Opo, sa YouTube po. Ginagawa po natin yan kasi nakikita naman po natin yung mga sudden changes kapag nakakasagasa daw tayo ng mga concern at topic kasi ayaw po nilang ipa-verify, ipanalipay na ang mga impormasyon at nangyayari ay isang katotohanan. At maraming salamat po, shout out po again doon sa aking sa grupo at organisasyon ng National Anti-Crime and Corruption Group, no. Shout out national founder, no, Rio Peñaflor or RSP Tamaraw. At yung ating pong National Council, si Attorney Labe, at ang Executive Vice President, si Attorney Jake Martinez. Opo, at ang inyong lingkod, Kuya Ed TV, the National President and CEO ng NACG, National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated. Nananawagan din po kami sa sektor ng Maguindanao, no? Yung ginagamit ng dalawang gunggong, si Javier at saka si Galido, no? Matatapos din ang araw nyo. I am just waiting for the consolidational update ng SEC at regarding doon, magdesisyon na kayong kaysa magkapahiyaan tayo. Wag niyong sabihin na nandyan kayo namumugad sa Muslim area. Mindanao to normal. Kukunin ko pa rin kayo. Through the power of constitutions and bylaw and corporate law implementing the group of the National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated. Sa lahat po ng mga BOD, sa lahat po ng provincial chairman and provincial coordinator, municipal coordinator and representative and all the others, no? Dire-diretso lamang po tayo, no? But we have to emphasize and coordinate in our local government and community that the NACG are performing the duty, no? So be it at please, thank you ma'am, thank you po. Thank you po. Oreo, thank you po. Marami po salamat. Dire-diretso lamang po tayo. Then to the group, no, outside from the office ng NACG, you are invited, no. Then PM nyo lamang po ako sa mga gusto na makiisa sa aming krusada laban po sa korupsyon at kriminalidad, no. May mga probinsya po kami, mga community po kami na meron pong NACG or National Anti-Crime and Corruption Group. Mula po sa Luzon,
sa Bisaya at sa Mindanao. At kung hindi kayo naniniwala, di antayin na lang natin yung time at magkita-kita tayo in the way track. Thank you po, thank you po. Assalamualaikum po dito sa nagbigay. Thank you po sir, marami pong salamat. No? At binabati ko din po, no? Thank you po sir, thank you. Thank you po, thank you. Binabati ko po ang ating pong mga OFW, no? Sir, ma'am, maraming salamat po. Dahil kung hindi po dahil sa remittance nyo, wala na po. Wala na. Dismayado na po at kung ano-ano na po ang nangyayaring sakit sa mga mastermind. Thank you po, thank you. Marami po salamat. Pagpasensyaan nyo po, no? Ini-off ko yung ating comment section kasi mas marami ang walang kwenta na nagko-comment kaysa yung makatotohanan at nakikita ang espasyo ng karapatan individual ng mamamayan. Huwag po kayo mag-alala. Oo, napanood ko po yung video. Countdown lamang po kayo at PM nyo lang po ako. Thank you po, thank you. At yun nga po, no, para po sa mga dala-dala iSheet na kung saan ang pera ay doon sumasama, mga nagkukunwaring mga DDS here sa TikTok, sa kabilang panig ang katotohanan ng inyong mga galawan at involvement ay para lamang mag-recruit ng magiging mga bagong aspiring member ng CPP, NPA, NDF. Shit! Thank you po, thank you po. Marami po salamat, sir. Thank you very much po. Opo. Binabati ko din po yung ating pong mga kapatid na Muslim, no? Assalamualaikum po. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ay sumapuso nawa ng bawat isa po sa atin sa ngalan ni Allah, no? Sana po ay makita po nila na kung ating pong pagbabaybayin, nawa naman sana ay ika nga makita ang tunay na batas meron ang Islam. Dahil ang aking pong ipinagpupuri sa pagiging Muslim na batas ay hindi po pwedeng ilibing ang isang Muslim kung may utang. Dito sa Kristiyano, sa kakristyanuhan, wala po. Oo. Gusto nga nila mailibing na may utang para hindi na nagbabayad. Ganun po ang siste ng Kristiyano. Pero sa Muslim po, saludo po ako sa inyo. Kakaiba po ang inyong pamamaraan, pagpapatupad ng batas at alituntunin. Kahanga-hanga po at nawa ay magkaroon ng maayos at ika nga mapayapang kaparaanan upang mas lumawig ang ibig sabihin po ay ang mga pananaw at ang katotohanan meron po ang relihiyon ng Islam. Assalamualaikum po. Stay lamang po kayo. At harinawa ay pagpalain tayo sa araw na to sa ngalan po ng ating dakilang Ama na si Yahuwah. No? Sa lahat po ng mga Yahuwah Believers Philippines, nandito po si Kuya Ed, no? Nananalig po at sumasampalataya na sa hinaba-haba ng pagtalikod ng katotohanan ng ginawa ng mga pagano, ngayon may mga time para makita kung alin ang totoo. Opo, at maraming salamat po. Binabati ko din po yung ating Industrial City of the South Eagle Club. No? Under po yan ng NMR 2. Okay po, at doon po bilong ang Kuya Ed, ang Kuya Ed TV. Kaya po Kuya Ed yan. Okay po, at binabati ko din po ang lahat po ng Retirees Association, no? From the officer to the enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines, na magkakaisa po ang aming panawagan at mithiin. Browner, take your time.
We are not requesting. We are ordering you. Goddamn. Kahit pa anong sabihin mo, hindi ka din naman kumikilos at gumagalaw sa kapakanan ng taong bayan, useless din ang sinasabi mo na ang sandatahan ay tapat sa taong bayan, hindi sa mga politikong tao lamang. Sana bagan. Opo, at ito nga po, palakpakan po natin. No? May mga issue po tayo na nakikita, no, sa mga iilang punto, no. At wag ko kayong mag-alala, kay babakbakan po natin yung pangulong adik at magnanakaw. Wag po kayong mag-alala. Meron po tayong mga concern dito, no, na ito po malinaw, no, na ipinagmamalaking tapang ni Tulfo. Pagmamalaking tapang ni Tulfo tungkol po sa ito po ay come from ang balita ngayon. Sinasabi nga sa report, itong hindi naman graduated sa PMA pero chief ng Coast Guard, sabi niya, pakitanong na lang din po, mga Pilipino po ba yan? Sabi ni Commodore J. Tarilla, bugok. Isa rin itong si Tarillang Gunggong ba nagpapatawa? Putang ina, wala namang combat experience, masturbational experience lang. Kala nyo kung sinong magsisipagsalita, ang putang buhay ito. Kung makapagbigay ng instruction, kala nyo kung sino? Maging din po ang sagot ni butihing Erwin Tulfo. No, siya, alam natin na siya ay hindi nanalo. Alam po natin na siya ay dalawang muka, doble cara. Isang American goddamn at saka isang Pilipinong goddamn. Double goddamn po ito. Kung hindi gusto ng Chinese Embassy official, papaanong gumagana ang demokrasya sa Pilipinas ay maaari na silang lumayas at anytime. Wow, tapang. Tapang po. Ang tapang-tapang mo. Diba? Pero kapag ang pagnanakaw na at ang mastermind ng pagnanakaw na ang topic, hindi na sila umuutot pa, wala silang imik. Kung ang involved ay ang tungkol sa malawak na insersyong nagaganap na kinalabasan ng mga korupsyon sa DPWH, inutil po itong tao na to. Inutil. Inutil po ang taong ito. Wala pong aksyon sa laganap na korupsyon sa DPWH. Kaya nga po ba yan, paano po natin ito mapapaniwalaan na ang kanyang sinturyo ng interes ay para po sa tinatawag po natin bayan, no? Baka bayang barangay lang, mga tigas. Opo, at yun nga po ang isa po sa mga problema. Sabi pa nga ng isa, ay ang kanilang katapatan ngayon ay nasa taong bayan at hindi po nasa mga politikong gunggong. Dahil ayaw mo kasi maniwala ay Mr. Brownie. Ayaw ninyo kasi sabi nyo kasi mga ano na kami. Wala na sa serbisyo. At ang iba na hindi namin kasama sa organic organization ng mga rebel soldier na inano kami, tinagurian kaming mga rebel soldier di ba? Hindi niya alam no? Kung ano yun.
Ngayon, nararamdaman mo. Kapag ang palay ay namunga, palay ito. Pero kapag ang palay ay namunga ng bayabas, mag-isip ka, palay pa ba to? Sayang ang kondo. Kaya kung ako, pagmamalasakitan ko. Tapos katakot-takot na complain tungkol sa asawa mo. Ha? Nagmamaldita. O, tangina. Ha? Ha? Pera nyo ba yan, Mr. Brownie? Putay na kung ako sa'yo, sampaling ko yung asawa mo. Ha? Nagpakulay lang ng buhok at nagpaunat lang ng muka. Sabay nagkaroon ng kondo. Hindi nyo nga ma-justify kung saan galing ang kondo na yan. Sa lupain pa ng the fort. Ha? Alam nyo yung pagmamalupit sa tao, pagmamalupit sa sibilyan at pagmamalaki. Habang ipinagmamalaki mo at itinataas mo ang sarili mo, ang Diyos, lalo kang ibababa. Kaya saan kaya dadamputin ang asawa mo kapag nagabaan na? Di ba? Magkasama na ba kayo? Bayan. Ako'y ganito lamang po, bayan. Maraming mga paninira sa atin na maraming ika nga ganito-ganito kasi nga mga rebellious group kami noon. At ngayon ay malaya naman na ganito para lang hindi mapansin silang mga mapanira, mga nagkukunwaring DDS, yung pala ay mga dala-dala ay shit. Tapos bandang huli, recruitment ng MPA. Tschüss! Pastilan, kahambugay man mo. Tangina. Bayan, darating din ang time, hindi kayo makakaisa. Pagbabayaran yan, isang tawag lang ni Kuya Ed. Kuya, mga pangalan, siguro mga 4 na baksyon. Sabi ko address lang. Cellphone number, SIM number, and address. Ito lang. Siyempre, ipaparegister dyan, di ba? So, naka-registered. Hindi nyo iniisip na may katapusan ang lahat. Plus, pag... thank you po, Kuya Kiko. Kung interesado ka, Kuya... the matter lang. Okay, thank you very much, Kuya Kiko. Wag nating masyadong diretsuin. Puro panipis lang kasi baka umaray na naman. Ito lang naman ang magagawa nila. I-take down yung atin live. Pero hindi nila magagawang papaniwalain tayo. Sa katarantaduan meron sila. Go, Kuya Kiko. Po. At kung okay ka, breakdown lang. At muli po, kami po ay nananawagan, no? Na kung po, amdam nyo naman 24/7. Good morning po, Kuya Ed, or good afternoon. Good afternoon. Opo. At ang panawagan po namin ay maging vigilante po tayo. Dahil si Kuya Ed, sasabihin ni Kuya Ed, peoples of the Republic of the Philippines, this is our time. As a Filipino, then full out. Yan po ang maririnig ninyo, hindi yung kung ano-ano kasi kasuhan tayo ng sedition for rebellion. How many count? Takutin niyo si Kuya Ed na. Kuya Kiko, magandang hapon sa iyo, Kuya Kiko Mori TV channel. Nako, ganda ba? Maraming nag-miss sa inyo, Kuya Ed, kahit po mga foreign community. Nagtatanong sa akin, asan na si Kuya Ed TV, ba't nawala kayo? Siyempre, kasi Kuya Kiko, as based to the intelligence matters and respond to the report.
yung ating yung aming dinadanas ngayon ng mga sipon, ubo, yan ay virus na, no? Yes po. Virus na yan, pero yung virus na yan ay reactivation doon sa virus na inindeksyon nung pandemic. Ibig sabihin, kapag tinamaan ka nito na naindeksyonan ka ng pandemic, tinamaan ka nitong virus ngayon na isinasaboy sa ere ito ay kumpirmado kaya lang siyempre how to justify it lalabas lang na senaryo, pero in the confirmation bakit may ganito almost 56%. Okay, ito ay para bang trigger signal, no, doon sa mga na-indeksyon na kapag nagkaroon sila ng virus na to, yung ubo, sipon, at etc. pa, ang gamot doon sa mga hindi talaga na-indeksyonan ay vitamin C, no? At papawis. Pero sa mga na-indeksyonan na tinamaan, something is going. Ito po ay ang tinatawag na Nipah virus outbreak in India. Spark worry in China before lunar. Ayan po. Ayan po yung ano na yan. Yes. Katulad din nung pandemic, saan nanggaling? Virus daw saan? Sa paniki, sa bayakan. Pinaliguan nila yung bayakan sa pinakawalan. Oo. Kuya Kiko, anything Kuya Kiko? Anything, good May afternoon. tanong po ako sa inyo, importante po kasi this is actually very disturbing po sa international community, pati sa mga OFW po natin, Kuya Okay, Ed. okay. Okay. Kuya Ed, bakit po na si Tariela at si Tulfo gusto po na ipauwi or tanggalin po ng trabaho lahat ng OFW na nagtatrabaho sa Macau, Hong Kong at China, Kuya Ed? Muntikan na ho, Kuya Ed, na magkaroon po ng magkalabuan at muntikan na po na mag-declare ang China na parang pauwiin po ang mga OFW. Saan Dahil kaya sa nila, ginagawa nila. sa Why? ano kayang suportang trabaho ang gagawin nila kung umalis at pagbigyan ng China? Yun ang malaking katanungan dyan. Yes po. Diba? Yes po. Oo. Ang nakikita ko dyan, unang-una is to divert the issue na ang katayuan ng magnanakaw na Marcos ay nasa serious na. No? Imposible namang hindi siya makadumi after ng sininims ng video. Kasi, di ba? Doon sa handsome at body-built body ng lalaki, titrik-trik ang mata ng isa, di ba? Okay. Ano yun? Bakit hindi ka makatae? Naturbo ka? In the sense of that, malalim ang senaryo, and then bakit? Ito ngayon ang lalim. Nagpakawala sila ng mga ganyang issue to divert the situation. Wala na silang ibang ginagawa kundi divert. Ano sakit ni BBM? Diverticulosis. Hala! Diverticulosis. Isipin mo, nagpagawa siya ng bulsa sa bituka, hindi pa ba sapat yung maleta? Saan niya kaya, ano yun? Ano kayang ilalagay niya doon sa bulsa sa bituka? Diamond? O reserve gold? Nakakaya eh. This kind of program based prolong to the stupidity of what the government is now on status condition. Whatsoever, isa lang ang definisyong inaantay nito, yung go signal. When go signal apprehendedly, saan nakapokus? Doon sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Macau? Yung ba? At ang isasabihin, that is one point reason kaya nagkaroon ng silakbo uli on the right protocol condition by the Chinese toward Philippines. Mandatory ito sa pagiging immoral at saka in-identifying condition. Di ba? Ang maganda niyan ay ganito. Bakit mo pa uuwiin ang mga Chinese samantalang dito tinatanggap mo ng walang pasaporte ang mga Chinese? Bakit ganon?
Di ba dapat on the age of category, okay, we meet on the center. Uuwi ang aking mga kababayan at pauuwi namin ang inyong mga kababayan dahil hindi namin kailangan ang patuloy niyong pakikialam for how many decades since 1895. Yes po. Kahit paano sabihin natin, afterwards, sinong nagbibigay ng mga comprehensive data and information? Meron ba alinmang academic sa college, kahit malang sa Dilasal, magtuturo doon sa college ng kung ano ang A, B, C, D hanggang Z ng Chinese letter? Wala man! Makikita mo lang yan sa Omping, sa Binundo, kung kailan may mga casket houses sa mga Chinese. Ang tanong, sinong Pilipino ang pwedeng bumasa? Kahit pa sabihin natin ching-chung chay ka dyan sa Binondo, are you qualified to study and to read the letter of Chinese? No! Pero tignan mo kapag mga intelligence-gathered information, kapag isinulat nila, parang ipinambabalot lang sa tinapa. Aki sulat impo, aki balot tinapa. Totoo po Aking yun. benta shabu, aking benta maliwana. Oh. Ikaw bili aking shabu, ikaw libre, isang kosing gaulo. Ano mo ba yung Kuya Kiko? Kosing gaulo? Hindi gaano, pero... Singkong lugaw. Kapag bumili ka ng shabu sa kanila, libre ka ng isang kosing gaulo. Grabe yan. Kaya, kung ako dito, kay Trillia, at saka kay kunyaring mapagkunwaring Erwin Tulfo, ang gawin ninyo ay ganito. Let's rule the stage. Ano ka ba? Congressman ka ba? Senador? Ipasa ang batas na sa ngayon, dahil sa pambubuli ng mga Chinese, ay paalisin na ang mga Chinese dito. Mag-iiyakan niya. Bakit? Aki papa kwento. Nuulabang Pilipino, Katipunero, Espanya. Tinda na papa ko, taho. Pakain niya mga Katipunero, taho, libre. Wala bayad. Malaman ang ibig sabihin nun, Kuya Kiko. Ibig sabihin, in a primary condition, yes, ang unang Portugalis na nagtatak ng kalakalan dito sa atin from Intramuros to Zamboanga ay ang mga Indio or Indian. Yes po. No? Ang mga, ano ba itong tawag nila doon? Sila ang una. Leptelamis ba ito? Then Chinese. Ang kalakalan noon ng Chinese ay uling, yan, mga soya beans, kung paano ang reproduction, ang kapalit niyan ay yung seda at saka gold. Yes po. Siste. Hanggang sa lumawig na lumawig na lumawig. Nasira lang sila sa panahon noon ng Second World War of 1937, maraming naging Chinese dito kasi open tayo sa Chinese residency or foreign residency policy. Yes po. Doon tayo naapektuhan. Dapat noon pa, wala na yung ganyang foreign policy, residency. Dapat yan, defying. Defying lang. Pwede ka rito, 1 week. Meron kang show money. Tingnan mo yung Amerika. Sige. Kadto mo sa Amerika. Doon pa lang sa airport. Where do you go? Do you have list to the hotel? Do you have much more identification regarding your passport? Diba? Ibig sabihin, sinisigurado nila na ang pasaporte mo back and forth. At meron kang limited $1,500. Yes po. Diba? Ganun sila. Tayo, putang ina nabigyan lang yung mga Katipunero. Napakain lang ng ilang galon-galon na soya beans at tinatawag na tao Kasama na sila sa pagguhit ng historya ng Republika ng Pilipinas dahil sa kanilang mga apelido. Tan, Yes po. Yap, Li, Lim,
Chiu. Sila. Ano sila noon? Gabaligya o taho o tinapa. Saan galing yung pagluluto ng tinapa na yan? Yung smoke fish. Asan gikan na? Intelligently galing yan sa Chinese. Okay. Ano pa? Yung mga candy. Saan galing yan? Chinese mine. Yes po. Marami. Meron pang isa. Yung makinang pantahi. Chinese yan. Sinulid, karayom. Chinese yan. Maraming ehemplo. Pero yung mga pangalan na yan ay naging hindi academic. Bakit? Kasi ikaw, para ikaw maging citizen, Pilipinas, ikaw asawa. Pilipina. Yes po. Diba? I-declare nyo ngayon yung marriage ninyo para maging Filipino citizen. Etong si Chekwa. Tapos, siya hanap, gwapo driver. Gwapo driver. Di, pagka merong batanon na driver, gwapo, sige lang siyang utos sa asawa niya Pilipina, kadto mo dito, pakapihin mo, pameriendahin mo. Kung pwede, paliguan mo yung driver natin. Bakit? Bakit po? Humahanap yan ng pagkakataon para siraan ka publicly. Siyempre, magre-report yan. Akin kita, asawa akin ha, daddy, asawa akin. Daddy driver, akin, asawa. Kahit lang pala, naghilot lang, kay nagmamatch man ng ulo, gumagawa man ng pumping up, report na siya agad na, daddy na. Akin, asawa, Pilipina, taksil. Putangin na magulat ka. Bandang huli, nagpakasal. Puta, nagpakasal dito, Philippine marriage, again for the second time. Yung tita na ipinakilala niya doon sa Pilipinas na tagahugas, yung pala ang original niyang asawa at kasama pa yung nanay. Ano na sila ngayon? Kami Filipino citizen. Kami ngayong gawa marami. Anong gawa? Sapatos, mga damit, mura lang aking baligya, aking benta. Yan ang istorya kung bakit ika nga nalahian ng maigi ng Chinese ang Pilipino. Saan? Sa politikang sistema. Wow. After 1977 and going to 1982, the declarations of politically are now minoring the system of candidacy. Alina, aki tanggap le, aki tanggap, aki tanggap. Ako takbo kandidato, kagawad, ade. Kaya nang bumukas ang political sistema natin after ng diktadura ni Marcos, ang daming mga Chinese Pilipino ang tumakbo, kagawad, kapitan, konsihal, mayor, congressman at kung ano pa. Yes po. At naitatag nila yung Filipino-Chinese commerce Yes po. na hindi ka pwedeng umutang. Ang pauutangin ng itong mga to ay ang kapwa nila Chinese na sila rin ang mag-iimbita para dito gumawa ng business. Kaya kita mo, hindi nagpapautang ang Chinese, ang Chinese doon sa Binondo at saka sa sa Manila, sa Ongping. Hindi nagpapautang Pilipino. Hindi ako payag utang Pilipino. Bakit? Ang Pilipino, kung magbayad, buwanan. Pero ang Chinese, maningil, arawan. Yes po. Aki singil, 5, alaw. Alam mo kung babasahin natin yung mga singhap na to, at ngayon ay iba na ang standing ng Chinese politikas sa Pilipinas, nakokontrol na nito at ang lawak ng pagiging oligarch, hindi lang sa mga Amerikano, British, kundi mismo ang mga Chinese Pilipino ang siyang mga nangunguna at namumunong mga kilalang tao bilang mga oligarch at ito ay Chinese Pilipino. Sino ang pinagbayad ng 2.7 billion ni Duterte at binilangan lang na hanggang alas 12 ng gabi? Si Lucio Tan. Yes po. Ngayon, sabi mo kay Lucio Tan, are you a Filipino? Sabi niya, no, ako Chinese. Kuya Ed, may tanong po ako, Kuya Ed, okay? Ito,
Usually po Kuya Ed, ito nag-skip na naman po si Marcos sa kanyang isang event din sa what you call it, sa Malacanang because of the diverticulitis, Kuya Ed. Ngayon, Kuya Ed, how critical is it ba, Kuya Ed, dito sa landscape ng politics natin, Kuya Ed? Kasi kung ang isang presidente, ganyan, ini-skip niya, tinatago niya ang sikreto na na wala siyang sakit, Kuya Ed. But may sakit siya. At the same time, nag-i-skip pa ng importanteng mga event sa Malacanang. Excuse me po. How critical ba ang sitwasyon na yan? And how will it change ang political landscape natin, Kuya Ed? In your opinion po, as a military man. Well, I based agree. on my opinion, Yes, lagi kaming naniniguro bilang mga sundalo. It is what we call a human strategy or reasoning. Why? Kung ikaw ay nasa seryoso ng katayuan, nang ang sakit mo ay diverticulitis, diverticulitis, tama lang sa'yo na magkaroon ka ng diverticulitis. Bakit? Ikaw ang hari ng magnanakaw, dinadivert mo lang eh. Sa totoo lang. Yes po. Tama lang yung sakit mo na diverticulitis. Ano ang usapin? Ang tanong, nasaan na? Ni hindi mo nga kayang ipakita kung anong resibo meron at pinagastusan. Ito na lang ang sasabihin ko, lalo na sa mga tukmol at mga gagong tangalista at mga trolls. Nasaan ang pera ng pinagbentahan ng 25.5 ton of Philippine Gold Reserve amounting of 129 billion? Asan na? Itinago, diverticulosis. Nakakatawa mo, sakit of shit. Totoo po talaga yan. I have to agree. Bagay na bagay ang sakit niya. Ang Ginoo, ang Ama, ang Yahuwah ay hindi nagsisinungaling. Kasi bakit? BBM, wala ka ng inistoryang tama. Puro ka nakasinungalingan. At puro nakalibugan ang nasa ulo mo. Kasobra mo ng paggamit ng white substance, drugs. Unang-una, tinatanong ka ng taong bayan, bakit hindi ka nagpapahair follicle test? Ang sagot mo lang, no. What is the connection if I did not accept or done? Halin? Tapos ngayon, ito na. Siya na nga ang sinasabi ng kanilang aso na bagman na si Saldinho, na ikaw ang lahat at ang investigasyon sa Senado, ang lahat ng mysterious connection mo in alliance dito sa lahat ng mga insertion in illegal ghost project and etc. Siya ang kinakalabasan. Bigla ngayon nagkaroon ng diverticulosis. Yes po. Nasakit. Pagkatapos nagkalat sa mga sundalo, sa mga general at sa enlisted personnel, yung video, may sakit ka na ngayon, diverticulosis. Sino ang maniniwala ngayon? Si Kuya Ed, papaniwalain mo? Simula nang hindi ka tumupad sa pangako mo sa amin, sa Unitim, hanggang ngayon, nilinis namin ang kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Mula ng mga meeting natin consolidately. Gusto mo pa? Hubarin ko pa? O sino-sino ang mga nandun? Kami. Ako alam kong kilala mo ko, sinasabi ko nga sa iyo, di ba? Number 17 doon sa roster ng invitation ng declaration ng Kabataang Barangay sa Malacanang. Noong 1974, hindi nyo kami kaya. Kasi bakit? Ang pamilya ko, ang mga magulang ko ay loyalista. Sa lahat ng proyekto ng pagnanakaw ng ama mo bilang diktador, yes, totoo, may nagagawa. Yung heart center, yung hospital ng mga bata, yung kung ano-anong development, etong magagandang mga construction, etong PICC, yes, ginawa mo yan.
Trinabaho mo talaga, ang galing mong gumawa ng constructive project. Pero sa likod noon, may anomalya. Dahil ang 100, kaya mong ipatupad ng 50 lang. At ipalunok sa lahat ng mga construction agency ng Pilipinas. Kaya kung hindi ka papayag, nakunin mo ang ganitong average, tapos ka, pagsipaglayas mo, ganun ang power ng diktador. At hindi ka nga nagkamali. Meron ka ngang nagawa. Instead na gumastos ka, ikaw pa ang naniningil. Oh, alin lang ang hindi mo nagawa? Alin ang hindi mo nagawa ng ama mo? Alin? Ang pasinungalingan na meron siyang relasyon at siya ang mastermind ng pagkamatay ni Benigno Aquino. Kaya nga binato ng ama mo mismo doon sa table. At kami ay naandoon ng binato nung ng diktika ng sigarilyo. Ang ina mo. Pero ano ang ginawa ninyo ngayon? Pagkatapos ng lahat, memory na lang po yan, Sir Ed. O may pagbabago naman ng tao. Yes! Nagbago nga eh. Utang ina, noon milyon lang eh. Ang ninanakaw. Ngayon trilyon na eh. Totoo po yan. At ang tindi, trilyon ang nawala ni isang poste or haligi, walang nagawa. Tingnan mo, Sandro. I am not corrupt of the representative of my province in Ilocos. See, can you visit us to look upon all the project? Eh ano ngayon? Pinuntahan ka ng sinasabi ni Benhiso na vlogger ng DDS na mataba. Hinubad ang inyong mga pagkahayop na pagkatao. Nasaan na? Nasaan na, Sandro? Ngayon, nasasaktan kayo. Sabihan kayong magtito na hari. Ha? Mga hari ng? Hari ng ano? Kawatan. Pork barrel. Oh. Ngayon, gagamitin nyo si Benhison. Bakit? Nakatanggap na si Benhison eh. Kaya aray na aray siya. He is willing and pretend to defend BBM sa kanyang katayuan at sa kanyang sakit na sinasabi. Kasi nga, ang diskarte diyan, Kuya Kiko, Yes po. kung gusto kong tatakas in this year, dapat in early month pa lang, sasabihin ko nang meron akong diverticulosis. Kasi Yes, po. idadivert ko yung lahat ng programa ko na hindi ako makita na ako nga ang sinasabing hari ng mga kawatan. Ako. At hari naman ng buhaya ang aking pinsan. Ako. Dahil pag Kuya Ed, hindi ito okay. nangyari, pag hindi ito nangyari, ang hahanapin, yung gwapong lalaki na matipuno sa video. Thank you po. Sigurado. Para sa mga nagre-report kay Kuya Ed, para hindi po siya ma-report, okay? Papakita ko lang to evidence, okay, Kuya Ed? Para Okay. Para kay TikTok, kung sakali na i-report tayo, okay? The topic, ito is Philippine Stars. TikTok, may basis, ha? Okay, ito po ay sa mga nagre-report, doctor says, slow down. Mayroon kang diverticulosis. Yan po, sa mga gusto po mag-report para hindi ma-report si Kuya Ed, hindi ma-take down. Okay po, Hindi, Kuya Ed? alam naman nila. Salamat, Kuya Kiko, pero alam na nila yan kasi pumutok na yan, eh. For the reason up. Why? Yes po. Kailangan gumawa sila ng senaryo. Ano mong kasunod niyan? Sasabihin niya ni Aling Clara, ladies and gentlemen, our president have to immediately emergency we will fly it to United States for his medical medical terms and condition kasi serious ng ating presidente. Ngayon, paglipad niyan, nasaan mo na hahabulin ngayon? Ang tanong, babalik pa ba yan? Negative na. Eh, 25.5 ton, nasaan na? Pati ang pinagbentahan, nasaan na? It is only diversionary. Oo, ang pinakamaganda nito ay lagyan ng tangke ang lahat ng paliparan na wala pong makapagpapalipad. Yung airport, yung lahat ng airport, lagyan po yan ng mga sundalo para wala pong makalalabas. Yes po. Yung lahat po ng involved, yung tinatawag natin na mga oligarch,
file the line. Yes po. No, yung mga sinasabing pre-citizen, file the line. Bakit nagawa nga sa ibang bansa, sa atin hindi pwedeng gawin? Yes po. O Kuya for Ed, the clear pasensya ng po, Kuya Ed. status at condition? No. Pasensya na po Kuya Ed, pasensya na po. Okay. Nga po. Sabi ng mga doktor, hindi lang isa, kundi marami. Ngayon po okay, sa mga magtatanong po rito kung ano ba na basis to, I will repeat it again. Philippine Star, okay, Marcos, sabi ng maraming doktor, slow down. Slow down. You are in critical condition. Critical Ay, condition. salamat. Discomfort. Ay, Tanong po ko Kuya Ed, is it time na po ba na he lets the Vice President sit ngayon na mayroon siyang diverticulosis, or malabo pa rin bang mangyari? Because that is critical po na sitwasyon. Even the doctor says is very, very dangerous po. Ay, diyan, Kuya Kiko, madali lang naloloko o nauuto ang Pilipinas. Pilipino. Why? Kaya kami mga Marines, hindi kami naniniwala sa mga pautot. No? Yung mga senaryo, mga pambobola. Ika nga, hindi kami basta-basta kumakagat yan. Why? Recently, nung nakaraan taon, meron na yang setup na alam nilang puputok at maghahanap ang taong bayan regarding sa mga insertion dahil nga hindi nila na-anticipate na pipiyak si Saldiño. Sa pangyayaring ito, continuously dapat ang senaryo. Huwag kang hindi mo itutuloy. So ang sinasabi na yan ay tungkol din sa na-release na statement. Ano ang sinabi ni BBM? Whatsoever happened to me, even I will be die. Huwag ninyong paupuin si BP Sara. Huwag niyo sabihin na hindi yan na viral na sinabi ni Addictus Benedictus, Diverculotis, na kahit anong mangyari, hindi dapat paupiin si BP Sara. Mamatay man siya o hindi. Kaya nga maraming attempt. Anong attempt? Officer in charge. Sino? Sino? Si Ramon ang Chinese manin. Chinese na naman, di ba? Siya ang sinabing po pwedeng maging OIC ng Pilipinas. Nagre-rebelde na talaga lalo. Kung yan ang nangyari, magulo ang Pilipinas. Bakit? Hindi na talaga nasusunod ang konstitusyon. Biro mo, isipin mo, kahit anong mangyari sa akin. Sa salitang sinasabi niya na kahit anong mangyari sa akin, it is in connection doon sa diverse story or scenario na meron na silang diverticulitis. Kaya nga puro tayo diversion. Yes po. Divert ang lahat ng statement natin, bagay na bagay sa kanya ang sakit na diverticulosis. Ang tanong, siyempre, paninindiganan na yan ng mga bayad na doktor. Milyon-milyon kaya, 100 million kaya kapag nagbayad yung mga yan. Kasi may pera pa rin hanggang ngayon. Bakit ko nasabi? Nasaan ang statement kung saan napunta ang 926 billion US dollar na aid ni Biden, multiply by 59 ngayon, peso per 100. 5,980 per $100. I-multiply mo yun sa 926 billion. Magkano? Di ang laki. At ang lahat na yan, Kuya Kiko, ay isa lamang diversion at panloloko. Kung babaybayin natin ang paghukay ng senaryo, ng kanilang mga senaryo, ngayon ay meron na siyang diverticulosis. Abay po pwede yan. Ang tanging gamot lang dyan at ang makakagamot ay ang International Hospital under ng alin? Under ng United States of Goddamn America. Na andon ang kanilang specialist. Kasi bakit? Maliit lang ang bulsa na nagawa. Dapat malaki ang bulsa. Pwedeng mga 4 na maleta ng basura ang pwedeng pumasok sa bituka. Kahit ano pa man yan. Nakasubaybay sa'yo 24/7 ang gaba. Dahil bakit? Nananalig kami na ang gaba
ay sinusundo na o kukunin nito ang lahat ng gumagawa ng pesteng yawa. Resign, Marcos! Marcos, resign! Walang ibang magagawa dito kundi ang mag-resign siya. Dahil bakit? Hindi na po kami, ay total. The story and what we call communication is ended. Dahil sa struggled na ang posisyon ng iyong sinasabing sandatahan under ni Mr. General Brownie. Suot na po ako ng maisog na damit, Kuya Ed, ha? Okay lang sa inyo. Maisog. Maisog? Talagang, Napadalan ka ba? Hindi. Before, Kuya Ed, before nagkakilala tayo. Ganun ba? Okay, sige. Walang problema, Kuya Kiko. Pero ang sabihin nila sa kanilang mga palusot na mayroong diverticulosis, kadugtungan yan kung babaybayin mo yung mga senaryo. Di ba? Ngayon, ang buhay niya ay nalalagay sa halanganin dahil daw sa napakasensitibo ang kanyang karamdaman. Diverticulosis. Mga ilang kayang maleta ang kasya doon sa bulsa na yan? Kasya ba ang 25.5 ton na gold na ngayon? Ouch! Ngayon, sino ang dapat managot sa pakikipag-ugnayan ng mga opisyalis ng Bangko Sentral? Sino sa Bangko Sentral ang dapat na managot sa taong bayan na sa pagpayag at pagpapalabas ng ginto na yan? Sino? Si Gobernur at si Gobernur at si Gobernur. Lahat naman, pag mataas ang posisyon sa Bangko Sentral, Gobernur. Paano kayong naging Gobernur? Wala naman kayong kinakapitan, kundi ang upuan nyo at aircon nyong katayuan. Yan po ang totoo. Kaya nga, kailangan po magkaisa at sama-sama tayo. Kasi marami tayong papanagutin. Papanagutin natin yung aso. Yung 18 aso. Si Doberman, si German Shepherd, sino pa? Yung mga aso. Pati na yung maliit na aso. Yung maliliit na aso. Yung mga pangalan ng 18 general. Kailangan yan. Sorry, Mr. General, hindi kayo pulis kung pulis kayo, automatic. Putang ina. Kahit sakalin mo yan at sagasaan mo yan na sa train, hindi mga pipiyok yan. Bakit? Ang trabaho ng pulis ay pera-pera lang. Kaya nga, lab na lab nila ang sindikato Kasi sa sindikato, merong pera. Ang taong bayan, walang kwarta. Pag sumigaw yan na, pulis, saklolo. Pag sinaklolohan mo, yari ang 200 mo. Bakit? Hindi pa yan kumakain. Wala pa yan pamasahe. Kaya sanay sila, utang na. Trabaho lang Walang personalan, pera-pera lang to. Ay. Tapos wag nyo naman kaming ganyanin. Kami ay may damdamin din. Sweet! Damdamin sa imong mata. Kami nasasaktan din. Huy! Saktan sa imong mata. Kami ay kami ay pulis ng sambayanan. Pulis ng sambayanan? Dawe. Saan kayo nakasunod? Kay Jumbit Rimulya? Alam nyo na ang gobyerno ay corrupt na. Implementing unlawful order. Pero naandyan pa din kayo. Kasi hindi kayo tulad ng puso ng mga sundalo na nag-iisip ng isang tama at epektibong hakbang. Pero kapag naging epektibo to, darating na hakbang sa pagtataas ng sahod, apil na naman ang mga diputang, pera-pera lang. Yan ang mahirap. Kahit mabasag pa ang tenga nyo sa sinasabi ko. Dahil yan ang totoo.
Galing po ang Kuya Ed sa Presidential Anti-Crime Commission under ng government administration ni Joseph Estrada. Huwag niyo akong subukan. O, di huwag ka subukan, kuditahin ka. Tapos, Yari. 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 Sabi ni Kuya Kiko, yari. O di ba? Oh, nice! Sa putang ina. Kaya itong mga ito nandito, yung mga bayad na trolls at mga tangalista, bobolista at inutilista, ano ngayon? Kaya nyo bang iligtas? Huwag nyong sabihin fake yung video. Ay! Nakakita ka doon ng tasyer na umiikot-ikot yung puti. Ay! Sabay hindi ba makadumi? Manang Clara, hindi makadumi. Ganon? Yung ba yun? Sabay, hindi makadumi. Diverculitis. Ibig mo palang sabihin, katulad ko, every 4 days lang ako dumudumi. Meron na pala akong diverticulosis. Putang ina, hindi na ba ito? Baka Bangko Sentral ito ng ng Northern Mindanao. Putang ina. Hindi kaya? O Bangko Sentral ito ng Davao? Konting utot lang ang putang ina. Nasa Davao kayo. ICI. Konting utot lang. Duterte nasab ang dahilan. Konting gibak-gibak lang. Tanan-tantin-tantin. Davao ang tingin agad. Ang problema, doon sa impormasyon na kapit ni Lebiste, ay walang pangalang Duterte. Kaya yung mama, sa lakas ng espiritu nitong mama na ito, yung sinasabi ni Dison na matambok daw, pumunta agad at tumulak sa Ilocos Norte. Jay La Union, Jay Pagudpod, Jay Piddig, Jay Bakara, Jay Bataka. Hinanap nung mama na to, yung sinasabi ninyong, sinasabi mo, Sandro, na awan Jay ti Ilocos, mga prajiken. Yung pala, wala talaga. Ang pera nasa inyo, pero wala kayong ginawa. Kaya naman pala wala eh. Ngayon, nagagalit si Secretary Dizon. Wag mo kong pangunahan. Pwede kitang pailan ng kaso na ganito-ganito nilalampasan ko. Bakit ka umaaray? Hindi mga tuwirang ka lang, Mr. Tambok, DDS na Tambok. Kaya hindi pa ako pumupokus diyan sa Ilocos kasi kumukuha pa ako ng timing. Wala pang advice. Si Magaling. Kung may advice na si Magaling, edi pupunta din kami ning. Wala pang ang advice si Magaling tambukin na DDS. Pero supalpal kayo, bakit? Hindi ninyo kaya talagang lokohin at bulahin at paikutin ang mga DDS. Anong tawag nyo? DDLS? Duterte, diehard, ano pa to? Yung L? Ano daw yung L? Tapos, ganun, Inday Sara? Tapos binanatan kayo ng mga DDLS naman. PBBM. Pangulong bangag, bobo at magnanakaw. Di tapos kayo. Di yan ang mahirap kapag ibinabalik sa inyo. At ngayon, gagawa kayo ng paraan para ma-divert nyo. Siya nga ho pala, yung mga nandito sa aming panel, maraming salamat po sa inyo pong pagtsatsaga at patuloy pong pagsuporta sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Hindi po doon sa mga DDS. Uulitin ko po. Hindi po sa mga DDS na ang ibig sabihin ay dala-dala ay
share. Na kung saan ang pera, doon po sila sumasama. Ito po yung mga mukha namin ng mga DDS. Tingnan nyo, ang Kuya Ed. Wow! Tingnan nyo ang Kuya Kiko of Mori TV channel. Wow! Di ba? Tingnan nyo ang mukha ni mukha ni X44. Wow! Tingnan nyo yung mukha ni mukha ni Doc Bet. Tingnan nyo yung mga mukha namin. Ibang klase, magsalita, matatag. Hindi po kami nadadala sa bundol-bundol tapos ang bandang huli. Meeting tayo. Meeting. Saan kayo meeting? Sa beer house? Sa overroad? Saan? Sa crossing? Saan? Sa Cubao? Meeting kayo. Tapos ang pag-uusapan nyo, yung mga ganito tungkol sa amin. Kaya nabuo na magkaroon ng JC, si Kuya Ed, para i-monitor nyo. Wow! Si Kuya Ed, ipapamonitor ninyo. Dalawang pangalan sa nag-iisang ikaw. Ipamamonitor ninyo. For what reason? Kung DDS kayo, kung kayo ay DDS, bakit kailangan nyo akong i-monitor? Kung kailan ako magla-live, sino-sino mga ganito, bakit? Ako ba nagmo-monitor sa inyo? Mga putangin ninyo, wala akong pakialam sa inyo. Kasi hindi kayo effective katulad ni Kiko Mori TV. Thank you po. Ngayon siguro kung kung katulad kayo ni Kiko Mori TV, may speech word communication, edi marami ring international na susunod sa inyo. Utang na kapag nagpalaot yan sa YouTube, international yung mga guests niyan. Kayo meron? Natapik ba? kahit si Kuya Vicente, tabigin na lang, hindi kayo tinatapik eh. Napakapalad lang ng isa ng tinapik. Di ba? Oy, asar-asaran lang naman, pero pangit kasi. Ako bilang si Kuya Ed TV at Pangulo ng National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated, isa lang po ang command ko. People of the Philippines, pull out. Pag narinig niyo po yung salita na yan, people of my republic or people of the Philippines, are you ready? Pull out! Matik po yung putang na bago kayo umabot sa, wag siguro kayo umabot sa EDSA tapos ng istorya. Wala na po. Ang sandatahan ngayon, mga nagmumukmuk. Yung Armalite, inilagay dito. Ang tagal naman. Oo. Gigil na kami. Sa bandang ulo, meron palang diverticulosis. Saan ba nakadivert? Sa kanan o sa kaliwa? Bong, hanggang sa time, mauubusan ka ng rason. O, pasalamat ka. Buhay pa si Abilino Rason. Oo. Ang national representative ng Reform Armed Forces Movement ng RAM. Nga pala, si Kuya Idil Predo Adeba, Sir, Supremo, shout out. Oh. Dito naman ang bubulabog si Big Boy. Supremo, asartalo na naman sila. Kakasuhan tayo ng sedition for rebellion. Mga ilang beses sa Supremo? 85, 86, 87, 88, 89, pasang 89, 2004, 2006, i-stand up ni Kuya Kerubin, and 2008, Manila Peninsula Sig. 8 na. 8 counts of sedition and rebellion. Plus yung darating ngayon, bukas o makalawa, 9 na. Plus pag upo natin Supremo, 10 na. Wow! 10 counts of sedition and rebellion. Fuck you then. Di niya kaya, lalo na ikaw. Sayang na sayang. Kung ginanon mo agad ang diversion mo,
na ang aming karangalan at katapatan ay nasa taong bayan, ginanon mo agad sa una, walang magagawa ang bobo M na yan. E di, ligtas na ligtas ang dalawa mong kondominium sa Bonifacio plus yung isa. Saan daw yung isa? Sabi ng mga puting bubuit, Sir, nandun sir, may malapit sir sa may poste. Nasa poste sir, yung isa. Oh, matik, okay na namituin igurot. Sayang, sabi ng isang mama dyan, sayang ang kondo. Ang mahal nga ng kondo. Sobrang mahal. Hindi ko alam kung saan ka makuha Biro mo, yan. 25 million ang isang kwarto. Putang na, 25 million ang isang kwarto. Ilang kwarto yung putang na subdivision, yung mo, kondominium mo. Putang na talaga, Gusto mong magkaroon ng kita sa isang kisap mata, Mr. Brownie, katumbas ay 3 hanggang 4 na 15 billion. Kaya naging gaga, lapastangan at bastos ang iyong asawa. Kung ako sa'yo, wag mo siyang pakainin. Wag mo siyang pakainin ng tinapang baboy ramo. Doon kasi sa Ilocos, doon sa bayan ng mga Igorot, no? O sa Mountain Province, may mga baboy damo pa. Minsan, yung kagawad, ginagawang baboy damo. Yung konsyal, ginagawang baboy ramo. Yung mga matatapang at magigiting dyan, nakatikim na ba kayo? Nakatikim na kayo ng katulad ng nasa Pugo? Kasama namin si Torres. Yung Torres na milyonaryo ba? Yan ang Torres, ang double R. Tapos may E, Torres. Yan ang pinaka-milyonaryo dito sa Pilipinas. Escort kami. Pinangungunahan po ng iyong lingkod. Alam mo, pag abot namin doon sa taas, sa mga Igorot, sa, Igorot, Itawis, Ibanag, matitindi yan, mga tribo na yan. Oo, iba-iba ang implikasyon para kung taga-lupa ka, welcoming kanila, putang buhay yan. Ang baboy. Yung baboy. Kuya Ed, babalik na ako, Kuya Ed, kay may tumatawag sa akin. Sino Okay, sige, Kuya Kiko. Sige. The matter. Kasi mahirap pa, birahin natin ng mapindaw na naman tayo. Oo. Mag-historical lang ako ng kwento. Sige, Kuya Kiko. Sige, welcome. Okay, sige. Alam niyo po ba ang nangyari sa amin doon bilang mga delegate ng principal? No? Ewan ko kung buhay pa si Mr. Torres, no? Kasama namin doon. Ang baboy, 3 days, 4 days hindi pinakain. Yung biik, hindi pinakain. Then one day, pakakainin po yan na hanggang kaya niyang kainin. Yung para bang nilabatiba ba? Ganyan. Tapos, ano pala nila doon ba yan, Ito, istorya lang para at least alam ko na may mga taong agree at may mga taong hindi. Opo. Ililibing po nila yun ng buhay. Isosuffocate lang. Tapos pagdating nyo, ayan na, kukunin na siya at yan ang ihahanda sa inyo. May inihaw, merong tawag nito, may papaitan, merong tawag nito na ibig sabihin, dinuguan, kung ano. Pero malanghap nyo yung excuse me po sa mga kumakain. Tuloy po tayo ba yan? Oo. Yun po yung mga experience namin sa tribo ng ating mga original na tribo sa Luzon. No? Yan po ang nilalaman na bayan. At ito nga po yan mga siste. At ito po yung original na nangyayari sa Munay.
Yung pinag-ambusan sa 4 na army. Yan po. Yun po yung respan sa Munay. Munay, Lanao. Tao nga way mga Mm. kalaban-laban sa inyo ha. Oh, diba? Yan po yung nangyari. Yan po yung actual return engagement sa video. Opo. Yan po yung mga minomonitor namin dito sa Mindanao. Opo. At ito pang isa. Oh, pero walang kwenta basta sila pang umira. Pangulong Marcos ibinalik ulit sa medical center dahil sa diverticulosis. Wala na po. We are now traveling na tayo po, ang issue po ay patapos na. At sila po ay mga nagmamagaling na lang in diversionary din, in diverticulosis style na matapos din po ang mga sistema. Bayan, nagpapasalamat po ako sa mga supporter at doon sa gift na inyo pong ibinigay, ibinigay niyong gift kay Kuya Ed. Nakakatulong po kayong high moral. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo, upon the orders is clear, maririnig nyo kay Kuya Ed TV. People of the Philippines, are you ready? Kung kayo po ay handa na, pull out. Hindi po ako mananawagan sa inyo ng ano-ano pa. Daladalin din na po. Reaction taking na po tayo kasi ending story na po ito. At ika nga, minimension na lang natin yung kanilang mga paraan ng escaping. Mga palusutin. Malapit na magbayad. Yung mga dala-dala ay shit. Kompletong-kompleto na. From 1 to 36. Pagbantay lang, kumbaga sa Bisaya po, pagbantay lang po. Kasi mahirap na magsalita sa karon. Maganda niyan yung kinabukasan. Diba? Hanggat may pressure, kuha dito, kuha doon. Marine style ba? Doon natin maramdaman kung paano sila magsipaghilakan. At magsabi na, Kuya Ed, nabayaran lang naman ako, Kuya Ed. Bayad na yon Kuya Ed. Sa totoo lang, side mo kami, Kuya Ed. Para po sa mga guardians dyan, babae. Ika nga huwag na kayong magkunwari, kayo nabatid na kung kayo nalaman na klaro binanggit na binanggit Oo, kaya nga doon lang muna tayo. Doon lang tayo sa sinasabi, nagkukunwari kayo, magpapakunwari din ako. Kaya hindi po ba? Alam nga naman batuin ko, binato ko kayo ng tinapay sang ayunan ko, nabatuin nyo ako ng bato. Naloko na. Opo, maraming salamat po. Tandaan nyo po, maraming salamat po sa inyo pong partisipasyon. Pinabati ko po kayo. 24/7 po. At bantayan nyo na din po yung mga international natin news. Kasi kung mahilig po kayo sa international news at hindi po doon kay Batang Quiapo at saka mga sangri-sangria, malalaman nyo po, Sus Mariosep, na andyan mga kalaban na nagnanais din na tayo naman ang paalisin sa sarili nating bayan. Ako po'y nagpaalam na sa akin pong pamilya na kapag nangyari po yan, ibali nang mamatay ako. Hindi ko kayang tanggapin na ang ibang bayan magpapaalis sa'yo. Ito ang lupa mong sinilangan. Pero sa mga bayaran, okay lang yan. Di ba? Walang katangian, walang karangalan. Ang pinag-uusapan, sikmura lang. O para tayo mga preso sa ginawa nating mga kagaguhan.
Kaya muli po ang Kuya Ed po, no? Kita-kita po tayo bukas muli, no? Medyo i-repair ko yung maganda kasi wala pong magandang balita ngayon. Saw-saw lang dito, saw-saw lang doon. Opo. Paulit-ulit lang. Puro lang tayong diverticulosis. Para ma-divert ang usapititis. Para hindi po nila makita ang peso-peso tete. Ang Kuya Ed po, maraming salamat po. Tulong muna ang laway ng mga trolls at mga pingkalawan dyan, plus yung mga fake na DDS. Yung DDS po na original na Duterte diehard supporter, shut out. At yung mga DDS din po na dala-dala ay shit, bahala kayo sa buhay nyo. Fuck you. Maraming salamat po. Hayaan nyo po na napahapon po yung ating programa, pero masaya po ako kasi nandyan po kayo. Oo, at yung ating mga, alam nyo na, kita-kita po tayo bukas. Alinman umaga, mas maganda kasi umaga. Okay. Magana ang ating pangangatawan. At sige pong patuloy lang ang inom ninyo ng vitamin C. Virus po itong kinakalat ngayon, virus po para mapa-impose uli yung lockdown. At sa lockdown, i-indeksyonan na tayo ng chips. Kasi po hindi makabibili ng bagoong kung walang chips. Hindi po makasasakay ng pedicab kung wala rin chips. So ngayon, under na tayo ng one world order. Yung mga batas ng Illuminati at Antichrist. Yun po ang ibig sabihin. Kaya mukat-mukat mata rin tayo. Minsan-minsan. Isip din tayo. Kahit ikaw ay loyalista, kahit ikaw ay trolls, isip ka kasi pag yan na pa-implementa, hindi mo na kayang ibenta sarili mo doon. Hindi ka nila tatanggapin doon. Ang katuwiran doon, naibenta mo nga ang kapwa mo at mga kababayan mo. Dito ka papapanig sa amin. How dare you? Muli po nagpapasalamat po ang Kuya Ed TV. Please lang po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa Kuya Ed TV channels at kuyaedtv.ph sa YouTube, no? Subscribe na din po kayo. Okay po? At maraming salamat po. Yung aking account po dito, Kuya Ed TV at kuyaedtv.ph dito po sa TikTok. Maraming salamat po at maraming salamat pong muli. Dahil 24/7 lang po tayo. Please po, pagbantay mo. Darating po ang inaantay natin. Surely, slowly, but surely. Muli po, maraming salamat po. Shout out National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated or NACG sa lahat po ng ating mga channel, sa lahat po ng ating mga groups, level, national level, local level, provincial level, and municipal level. Congratulations po sa inyong mga aktibo na pagdalo, bilang mga representative ng National Anti-Crime and Corruption Group. Thank you po, thank you. Marami po salamat. Thank you very much po. Thank you very much. Marami po salamat.